of sermon para matulungan kayo. If you are reading Psalm, ay matulungan kayo ng ating pong series of sermon para magkaroon pa kayo ng higit na grasp ng salita ng Diyos. So sa Psalm chapter 20, basahin po natin ito ng salitan. Ito po ang sinulat to the chief musician, a psalm of David. Okay? Now I would like you to understand that this is the prayer of God's people, God's chosen Israel, para po sa kanilang king, si David. So as you read it, gusto ko makita ninyo ang background na ito po ay panalangin ng mga tao para sa kanilang leader. So tingnan natin po ano ang content nito at ano ang kahulugan nito at ano ang aplikasyon nito sa ating kapanahunan ngayon. Psalm 20, to the chief musician, a psalm of David. All the men will read with me on verse 1, ladies on verse 2 until we finish on verse 9. Together the men with me, ready, go. The Lord hear thee in the day of trouble. The name of the God of Jacob defend thee. Remember all thy offerings and accept thy burnt offering, sacrifice, Selah. We will rejoice in thy salvation, and in the name of our God we will set up our banners. The Lord fulfill all thy petitions. Some trust in chariots and some in horses, but we will remember the name of the Lord our God. Save, Lord, let the King hear us when we call. Tayo po ay muling manalangin. Sa iyo po, o dakilang Diyos, ang aming pong patuloy na paghingi ng pangunawa ng iyong salita, Panginoon. Lord God, papagliwanagin niyo po ang inyong salita sa aming mga puso't isip upang nang sa ganoon, ito po ay masunod po namin sapagkat kung ano ang kalooban niyo po, Panginoon, dapat makita namin yon, Panginoon, at mangyari ito sa mga buhay namin sapagkat yun lamang po, Panginoong Diyos, ang siyang makapagpiplease sa iyo, Panginoon. Lord God, tulungan niyo po kami muli sa gabing ito to understand your word, O Lord God. In Jesus Christ's name we pray. Amen. You may be seated po. Sa ating pong buhay, darating tayo po sa punto o sections or areas ng mga buhay po natin, mga panahon ng buhay natin, na kung saan tayo po ay dadaan sa mga crisis ng buhay where it will be where you could never place on somebody or someone na matulungan ka. You will always come to the point that you will come to the impossible things of life. In fact po mga kapatid, kalimitan sa mga dumarating po na mga karamdaman. Isa yang sa example. Darating ka sa punto na marirealize mo that you cannot count on anyone or anything na may human capacity that you cannot count on them. But you trust somebody beyond the capacity that no one has as a human being. We will always encounter such times of crisis. At yung po ng mga panahon na yon, yan po ay mga pagtuturo sa atin ng Diyos na hindi tayo maging dependent sa ating mga sarili at tayo po ay tumingin palagi sa Kanya sapagkat tunay nga po mga kapatid na tayo ng mga finite beings ay meron lang limitasyon. And kalimitan po ang maging mga anak ng Diyos become so dependent upon ourselves that hindi na tayo nananalangin. Kalimitan po mga kapatid, pareho po ngayon sa ating pong Wednesday prayer meeting. Halos kukunti na lang ang nag-a-attend ng ating Wednesday prayer meeting. Bakit kaya? Anong dahilan?
Hindi ba nakikita ng mga kapatid natin ang kahalagahan ng panalangin na tulad nito? Kaya minsan iniisip ko na tanggalin muna sa live streaming ang Wednesday prayer time. Tanggalin muna. Kasi mukha yatang some of our people just become maging convenient na lang na nasa tahanan ka at nakakapag-attend ka pa rin ng pareho nito na prayer meeting. So, of course, I understand ang ating po mga kapatid na mayroong mga medical issues, naunawaan natin yan. And that's the reason why, kaya tinutuloy po natin ang ating live streaming. Ang ating live streaming are primarily addressed as a way of ministering sa mga kapatid po natin na mga talagang walang kakayahan na makapunta ng church dahil sa ailment, dahil sa mga medical issues ng buhay. But it should never be, hindi dapat po ang live streaming para doon sa mga able that could come to the sanctuary of God. Hindi po dapat ito excuse. In fact po mga kapatid, nung nag-usap kami doon sa Dubai ni Pastor Victor, isa yung sa ikinalungkot niya sa atin. Sabi niya, Pastor, nung mag-preach ako doon, I think sasampu lang ka nandoon. Noted na noted niya, sabi niya nakakalungkot. And I observed, nung nandoon kami sa Dubai, understand, lahat ng members doon may trabaho. Lahat ng members may trabaho. But during Wednesday prayer time, you could find them in the church. 80%. Yung hindi nakakapunta lang, yung talagang mayroong continuous, yung durdiretso ang kanilang trabaho. Kaya ang kanilang prayer time doon ay ang service nila para makahabol yung iba, alas 8 ng gabi. Alas 8 ng gabi doon ang Wednesday prayer meeting po nila. Isipin mo yan ha. Do you think kung i-adjust natin ng alas 8 ng gabi para sa mga kapatid natin nagtatrabaho,
they remind themselves that God is our source of strength and protection. God is the source of our strength and protection. Di ba napansin po ninyo ang panalangin nila sa kanilang hari na pakinggan ng ating Panginoong Diyos sa araw ng iyong trouble. The name of the God of Jacob defend thee. Magpadala siya ng tulong from the sanctuary at palakasin ka niya out of Zion. Tapos sabi dito, remember all thy offerings and accept thy burnt sacrifice. I would like you to take note of some principles here that are connected to prayer. Pansinin po ninyo ha, ang nananalangin ay ang people of Israel. Ang ipinapanalangin ay para sa kanilang hari. But here you will understand, the people are mentioning something that we should take note. Pansinin po ninyo na repeated po yung appeals to God's name, sanctuary, and covenant relationship. Nag-uumpisa po sa verse 1 ang prayer na ito for the king, na kung saan they are invoking God's protection during times of distress. Ang pagkagamit po dito ng phrase that the name of the God of Jacob, ay nire-remind nila ang sarili na ang Diyos sa kanyang covenantal faithfulness. Ipinangako ng Diyos they are counting on the covenant of God, mga pangako ng Diyos para po sa kanilang mga patriarchs. So this verse po reminds that we believers should turn to God in times of trouble, trusting in His ability to protect and deliver. Okay? So, itong binabanggit ko, sometimes it just passes through our ears. But I tell you, when you are in deep trouble, when you are in moment of crisis, sana maalala mo ito po mga kapatid, na tanging ang Diyos lamang ang maaasahan mo at ikaw po ay to turn to God in times of trouble and you must trust. Ang sanctuary po at ang Zion are symbols of God's presence and power. Ang sanctuary po, tulad nito, refers to the earthly place of worship where God's glory dwells. Kaya po mga kapatid, minsan ang akala natin, okay na ako dito sa bahay, dito na ako mag-pray. Pero, yes, we have individual prayers, we have personal prayers. Pero nagtalaga din ang Diyos ng sanctuary where people should come and where should go. Nagtalaga po siya ng sanctuary where you could go together there and pray to the Lord God. Makikita niyo po mga kapatid ang connection. Sabi dito, pray that God will send you help from the sanctuary. So makikita niyo po mga kapatid ang importance ng connection ng sanctuary of God where people come together to pray, lift up their needs to the Lord. So makikita natin na hindi pala pwede lang na dito lang ako sa bahay ko. That's okay. Yung personal prayer mo. Pero dinisenyo din ng Diyos ang sanctuary bilang simbolo ng place of worship where God's people could call unto the Lord God. Kung hindi na ito mahalaga, di wala na sana mga prayer meeting. Simula pa noon, aside from their prayers individually, makikita niyo sa Acts chapter 2, they gather in the temples and from house to house and they pray together.
Ganong kahalaga po mga kapatid ang panalangin. And I hope and pray that our people will understand na itong prayer meeting sa Wednesday ay hindi lang po spiritual activity na dapat lang gawin po natin. Pag tinignan niyo po sa verse 2, there is a connection in the sanctuary of God where you could go, and sabi dito, pray that God will send the help from the sanctuary. So, there's a kind of power when people gather together and pray for one another. Diba? Makikita niyo ang principle na ito. Binanggit dito, very specific eh. Pag nung nag-pray sila, sabi nila, send the help from the sanctuary and strengthen thee out of Zion. Ano po yung Zion? Ang Zion po ay nagsisignify to God's chosen dwelling place among His people. So ang application nito, ganito mga kapatid. We must understand that true help comes from God's throne of grace, where believers are invited to approach God's throne for mercy and help in need. So, ang sanctuary ay isang paraan din ng Diyos where people could gather together. Ang purpose nila is not only to pray for themselves, but to pray for one another. Pareho nito. They come together, they prayed for their king. Okay? They prayed for their king. Then, makikita nyo sa verse 2, ang connection ng sanctuary and yung God's chosen dwelling place among His people, ang Zion. So, konektado siya. Hindi po pwede na, pag tinignan natin from this principle, nasasabihin, ano naman ang kahalagahan niya na prayer meeting? Prayer meeting lang naman yan. That's our perception. But here, this is God's sanctuary. We come together so that in God's sanctuary, we lift up our hearts unto the Lord and pray to God and pray for one another. Ganito yung kahalaga. And this is something that I think yung pinagpipray ko sa Bicol Bible Baptist Church na magkaroon ng revival. Alam niyo po, kahit anong, we should all begin with prayer. Before revival will come, people should have the tendency to gather together in prayer. Then we go to verse 3. Sabi dito, now this is under 1, na ang Diyos is the source of our strength and protection. Okay? Now, sabi dito sa verse 3, remember all thy offerings. So, ang panalangin, remember again panalangin ito ng people of Israel sa kanilang hari. Sabi niya na dito, maalala ng Diyos ang inyo pong sacrifices. Yung sacrifices ni David at yung pong, at tanggapin ng Diyos ang inyo pong burnt sacrifices. What does all thy offerings and burnt sacrifices? Now, ang sacrifices po na binabanggit po dito ay key aspect of Israel's worship. Ang sacrifices po at burnt offerings ay nagsisimbolo ng devotion and dependence on God. Sabi nila dito kay David, Panginoon, as we pray na maalala mo ang lahat ng offerings niya para sa iyo, and tanggapin mo ang kanyang burnt sacrifice. So, ito po ay nagsisimbolo ng devotion and dependence of God. Now, as the people of God are praying for David to God, and yet, ang sabi po dito sa prayer, Panginoon, tanggapin mo nawa itong pinagpipray namin na ang kanyang burnt sacrifice ay tanggapin mo. So, tingnan niyo po mabuti. Tayo po na nagpipray, praying for somebody, dapat yung somebody na yon should also be responsible for her or his own sacrifices and burnt offerings to God. So, their prayer, they were counting on, doon sa pinagpipray nila, Panginoong Diyos, tanggapin mo nawa ang burnt sacrifice at offerings ng aming hari. So, it goes together pala eh.
It goes together. Kaya pala mga kapatid, pag ikaw ay nananalangin, do not excuse yourself for the responsibility, your personal responsibility of offering your own burnt sacrifice and offerings to God. When you come to others and ask for them to pray for you, you must also understand na ikaw din mismo mga kapatid ay nag-aalay ng buhay mo para sa Diyos. Kaya sabi dito, Panginoon, we pray that you will count and accept the sacrifices and burnt offerings of our King. So makikita niyo po mga kapatid, kung gaano kahalaga ang ating praying for one another. Mga kapatid, hindi lang masyado natin na-appreciate. Kasi nga, pero pag tininan niyo po mabuti, sa mga answered prayer natin. Ako, sa totoo lang, nung makita ko yung post ni Sister Alea na nanganak na siya, my heart was so rejoicing and thankful to the Lord. Kasi alam ko, gumawa ang Diyos ng miracle para kay Alea eh. Yeah. The baby's there is because of the grace of God. Kaya makikita niyo po mga kapatid, the Lord is continually performing miracles upon miracles to all of us every day. Hindi lang natin na-appreciate. Hindi lang natin tinitingnan na Lord, naging posible itong answer dahil sa iyo. Minsan, sige natin ang panalangin. Nung nandoon po ang answer, parang inaako na natin, kung hindi ko ito inalagaan Panginoon, kung hindi ko ito. No. You must always appreciate that every blessing comes from the Father above. And so mga kapatid, all of us will go through times of crisis in life. Ang sinasabi dito ng verse 1 to 3, na huwag mong kalilimutan na ang Diyos ang source mo ng kalakasan at proteksyon mo. Huwag mong kalilimutan yan. Minsan, napapalayo pa ngayon yung ibang Kristiyano, nagpipray ng ganitong success. Tapos nung bigyan ng success sa sobrang tuwa, nag-rejoice sila, nag-inuman. Aba, pambihira naman na rejoicing yan. Diyos ang nagbigay, tapos ang pumamaraan mo sa diablo. Di ba? Parang ang iksi naman ng pagkalimot. Ang iksi ng pagkalimot. Nung kailangan mo, sige mo ang panalangin sa Diyos. Nung ibigay sa iyo ng Diyos, nag-celebrate ka. Nakalimutan mo na i-honor mo ang Panginoon. Now, these are things that are very important for all of us to understand. Alam niyo po ba mga kapatid na sa ating mga prayer request, suriin niyo lahat ng prayer request natin. Bakit pinagpipray natin? Sapagkat inaamin natin na hindi natin kaya. Di ba? At dito po mga kapatid, sa Psalm 20, we are being reminded from verse 1 to 3 na tanging ang Diyos lamang ang siyang source ng iyong kalakasan at ng iyong proteksyon. Magtiwala ka sa Kanya. So sa ating po mga kapatid, na maaring sa panahon ngayon, ay nasa ilalim po ng moment of crisis ng buhay mo ngayon. Listen to the Word of God. Pray. Call upon the name of the Lord. Trust Him. Naalala ko kasi nung dinugo si Sister Alea noon, di ba? Diyan sa Esteves. Siyempre, everybody, I worry. Sister Alea, umiiyak na din. Tapos binulong ko sa kanya yung sinabi sa Psalm chapter 4, which actually is also a verse that was used by the Lord to me to remind me of His ability to listen
and to answer our prayer during the time of the same crisis ni Jemima. During the time of crisis ni Jemima, parang ganun din, I was praying there, doon sa basement ng mall na katabi ng hospital. Dinala namin si Jemima for our emergency. Si Jemima was already crying, of course. They lost their first baby. Tapos, ito na naman. So, we are praying. In fact, nung nagpipray ako doon sa sasakyan ko, pagkatapos ng prayer, parang wala kang comfort na para bang sagutin kaya. So, I'm not trusting in the Lord. So, I opened my Bible at the Lord caught my attention doon sa Psalm chapter 4. At diretso doon sa verse, put your trust in me. Wow. Bigla akong parang binuhusan ng malamig na tubig. Oo nga pala, Panginoon eh. Hindi ka mapakali sapagkat you don't trust me. And so I come to the Lord again and say, Lord, I'm so sorry. Now I put my trust in you. I trust you, Lord. The same verse, nandyan si Sister Alea sa hospital sa Tanchuling. Umiyak siya, binulungan ko siya. Psalm chapter 4. Put your trust in me, says God. That's the key. So sa ating po mga kapatid na maaring dumaraan ngayon sa crisis ng buhay, I hope and pray that this will give you an assurance and comfort. Sabi sa inyo ng Panginoon, put your trust in the Lord. Then, pangalawa po mga kapatid, that you could find here sa Psalm 20, when you are trusting in the name of the Lord, is from verse 4 to 6, basahin natin. Grant thee according to thine own heart and fulfill all thy counsel. Pansinin niyo po mabuti ha. They are praying for David at ang panalangin nila sa Diyos, Panginoon, si David, you grant him according to his own heart and fulfill all thy counsel. Anong gusto sabihin po dito? Mga kapatid, ang gusto sabihin po dito ng kanilang panalangin, na yung desires ni David ay mag-align sa will ng Diyos. So our second point is, we must pray that we must align our desires with God's will. So this is also very comforting. When we come to the Lord in prayer, you trust God. Pangalawa po, you have your own desires. But you must pray na maging, Panginoon, umayon po ang aking desire sa kalooban niyo po, Panginoon. Now, this is a key para makita po natin ang importance po ng talatang ito sa ating po mga buhay. That we must align our desires with God's will. Now, tingnan niyo po yung connection between the Psalm's focus on the king and its ultimate fulfillment na kanilang panalangin. By the way, ang Psalm 20 ay meron pong messianic na message. But I won't touch that tonight para hindi tayo masyadong humaba. It will take another exposition of God's Word para ipakita ito na Psalm 20 na ito po ay isang messianic prophecy for the Lord Jesus Christ. I would just like to dwell doon sa panalangin nila mismo para kay David. Okay? Ano ang mga karakteristik ng kanilang panalangin? Now, ang psalm na ito, pag tinignan niyo po, ay nag-express ng confidence doon po sa abilidad ng Diyos to align the desires of His anointed, ang kanyang hari na si David, with His will. And also, kay David naman, ay nagre-reflect ito ng puso na committed to God's purposes. Pag tinignan niyo po mga kapatid sa Psalm 37 verse 4, may kaparehas po ito. Sa Psalm 37 verse 4, sabi po dito, delight thyself also in the Lord,
and He shall give thee the desires of thine heart. Now, this psalm, nagsasabi dito, delighting in the Lord leads to the fulfillment of godly desires. So, hindi yung will mo ang ini-insist mo para sa Diyos. Sasabihin mo sa Diyos ang iyong pong desire. Pero handa kang magpasakop ang iyong desire sa kalooban ng Diyos. Now, this is very important. Pag nagpipray ka, pwede mo sabihin, Lord, kung ako pong tatanungin mo, ito po yung gusto ko. Wala namang masama doon. Lord, ito po yung gusto ko, ito po yung prayer ko. Pero Lord, mas sinisik ko po, Panginoong Diyos, sinisik ko, Panginoon, na naway itong gusto ko ay maging linya doon sa kalooban mo. Gusto sabihin po, as you are praying, you are trying to tell the Lord na kung hindi ito linya, Panginoon, sa kalooban mo na desire ko, tatanggapin ko ang kalooban mo. Sa ating application nito, ay hinahamon tayo ng mga mananampalataya na i-align natin ang ating desires with God's will and Christ and God as our ultimate leader ng buhay po natin. So, from verse 4 to 6 ay makikita po ninyo, sabi dito sa verse 5, we will rejoice in thy salvation, and in the name of our God, we will set up our banners. The Lord fulfill all thy petitions. Ang ganda ng panalangin nila, para sa kanilang leader. Sabi nila, kami ay magre-rejoice sa salvation na gagawin sa iyo ng Panginoon. And in the name of our God, we will set up our banners. We will be rejoicing. Sabi niya, ipapakita namin ang pagpapasalamat sa Diyos. Tapos sabi niya, the Lord fulfill all thy petitions. Sabi verse 6, now know I that the Lord saveth his anointed. He will hear him from his holy heaven with the saving strength of his right hand. So makikita niyo po doon, ultimately, ang will ng Diyos ang siyang iiral. Okay? So, una po mga kapatid, ang sabi dito from verse 1 to 3, don't ever forget that God is our source of strength and protection. Secondly, we must learn to align our desires to God's will. And lastly, tinuturuan tayo dito, trust in God, not in earthly resources. Verse 7 to 8. Some trust in chariots and some in horses, but we will remember the name of the Lord our God. They are brought down and fallen, but we are risen and stand upright. Makikita ko nyo ngayon dito po mga kapatid na binanggit dito ang contrast between pagtitiwala mo in worldly power at pagtitiwala mo in God's sovereignty. I would just like you to imagine yung power ng chariots and horses versus the name of the Lord. At makikita niyo po mga kapatid na tinuturo dito ang futility ng human strength compared to God's omnipotence. Sabi ko nga, kung titignan lang po natin mga kapatid, isang pitik ka lang ng Diyos, wala ka na. Yeah? In the twinkling of an eye, you may be gone on this earth. Nakikita natin po mga kapatid ang tragedy ng iba't ibang makita natin sa Facebook. Salamat sa deliverance ng Panginoong Diyos sa ating pong mga buhay. So, from verse 7 to 8, anong nire-remind sa atin? Magtiwala ka sa Diyos, hindi po sa earthly resources. So, paano natin ito may apply sa ating pong mga buhay? Dapat i-evaluate po natin ang areas na kung saan we rely on worldly means rather than God. Isang example niyan, pag meron kang sakit,
ang dapat reliance natin sa Diyos muna. Magtiwala. Humingi ng tulong sa Diyos. Pag merong karamdaman, yes, ang mga doctors, ang mga medicine, mga resources yan, nagagamitin ng Panginoon. Pero ultimately, ang healer natin ang Diyos. Kaya ang dapat unang tawagan ang Diyos, hindi yung tumakbo ka na sa doktor, saka ka lang tatawag sa Panginoon. Okay. Dapat magtiwala tayo sa Diyos, not in earthly resources. Napakaganda dito ng kanilang panalangin, sabi nila dito, ang iba ay nagtitiwala sa chariots, power, and some in horses, lakas. Pero sabi niya dito, but we will remember the name of the Lord our God. Yun ang napakahalaga. Remember the name of the Lord our God. Wala kang nagawa kay Steve Jobs, yung billionaire siya, di ba? Siya ang may-ari ng Apple. Okay? Yung mga iPad nyo, yung yan. He was trying to go to different places in the world, ready to pay hundreds, millions of dollars para lang ma-extend ang kanyang buhay sa kanyang karamdaman. Walang magawa. Pero meron ng mga pagkakataon na imposible na ang buhay. Humiling sa Panginoon, the Lord made a miracle that the world can never explain. Hindi nila maipaliwanag eh. Now, hindi natin minsan nakikita o kalimitan. Sabi nga ng isang minsan narinig ko sa preacher, kung bubuksan lang sana ng Diyos ang spiritual eyes ng mga mata natin at ipapakita sa iyo ang bawat panahon na kung saan ikaw ay iniligtas ng Diyos sa aksidente, sa mga pangyayaring masasama sa buhay mo, you will be thankful to God always. Nakakalimutan natin, akala natin yung biyahe natin easy-easy lang because we drove so carefully. Pero sabi ng preacher, sabi niya, hindi mo lang alam na doon pagliko mo, dapat patay ka na. Pero iniligtas ka pa rin ng Panginoon. Nandoon ang anghel ng Diyos para siya po ay mag-deliver sa iyo. Sa mga pagkakataon ng kapahamakan, nandoon po ang pagliligtas o deliverance sa iyo ng Panginoong Diyos. So, anong tinuturo sa atin dito? Ang last point dito is that magtiwala ka sa Diyos. Huwag sa earthly resources. Okay? So, ito po mga kapatid ang central message ng Psalm 20. Na ang pagtitiwala sa Diyos ay nagdudulot po ng victory, ng hope, and security. So, anong dapat na action natin po sa talatang ito? I urge Bicol Bible Baptist Church to place your confidence in God alone through prayer, submission to the leadership of God in our lives, and reliance on the power of God. So, you do that when you come to the Lord in prayer. Ulitin ko ha, dapat po tayong lahat ay matuto na ilagay natin ang ating pagtitiwala sa Diyos at sa Diyos lamang sa pamamagitan ng panalangin. Sapagkat kapag ikaw ay nanalangin, ay sinusubmit mo ang buhay mo sa leadership ng Diyos at ikaw ay nagre-rely sa kapangyarihan ng Diyos para sa buhay mo. That's how important prayer is sa mga buhay po natin. I hope and pray that this psalm will give us a refreshing look on how important prayer is. Tayo po ay manalangin. Sa iyo po, dakilang Diyos, ang pasasalamat po namin sa iyo, Panginoon. Totoo nga, Panginoong Diyos, kung hahayaan mo lang tingnan namin ang araw-araw na buhay po namin, sa mga pagbiyahe namin, sa mga paglakad namin. Kung ipapakita mo lang, Panginoong Diyos, ang maraming beses na pagligtas mo sa mga buhay po namin from evil, sa mga kapahamakan.
mapupuno sigurado kami, Panginoong Diyos, ng pasasalamat at appreciation sa iyo, Panginoon. Pero hindi naman kinakailangan buksan mo ang mga mata namin para makita namin yun, para maging appreciative kami sa iyo. Sapat na malaman namin, Panginoong Diyos, sa iyong salita, na ikaw na Diyos namin na makapangyarihan ay patuloy na kumikilos sa mga buhay namin sa bawat oras, sa bawat araw. And that we must learn to place our confidence in your leadership sa buhay po namin, Panginoon. And so tonight, Lord God, as we come to you in prayer, let us pray, Lord God, with confidence in you, relying in you, Lord God, and submitting ourselves to your leadership, O Lord our God. This we ask and pray in Jesus Christ's name. Amen. Maraming salamat po, Pastor, sa pagpapahayag po ng mensahe ng salita ng Panginoon. Sa ating pong tithes and offering, mangyari po na tumayo po tayo. Basahin po natin ang Proverbs 3:9 and 10. Honor the Lord with thy substance and with the first fruits of all thine increase. So shall thy barns be filled with plenty, and thy presses shall burst out with new wine. This is the word of the Lord. Let's pray. Dear Heavenly Father, we thank you for this wonderful evening. Aming Diyos na banal, dakila po sa lahat, Panginoon, sa gabing itong pinagkalo mo sa amin. Thank you very much for the man of God you used before us, for the power of preaching, O God, for clear message, Panginoon, sa amin. And most especially, we thank you for your word, O God, na pahayag. Thank you for reminding us, Panginoon, na magtiwala lang sa iyong pangalan, wala na pong iba. Lord, thank you very much for reminding us, for convicting us, and for rebuking us, Panginoon, kung anong pinagkakatiwalaan namin, Panginoon, dapat ikaw lang po at wala na po. Lord, help us also, empower us that we will face our tomorrow, our day, our time, Panginoon, na lahat ng bagay bibigay namin sa iyo at pasalamatan namin ito, O God. Thank you very much for this, O God. And Lord, we thank you for all the blessings that we have, every work, every businesses, and even the very life that we have ay galing po sa iyo. Help us, Panginoon, na ibalik namin nawa ang bagay na para sa iyo, O God, para sa iyong gawain, para sa kapulayan lamang at wala na pong iba. Sa pangalan ni Jesus, Amen.